Food for thought for you guys this weekend. This is a great chart from wawa.ca kung saan kino-compare yung presyo ng bahay dito sa Canada um, using your Canadian dollars versus gold. So pag yung Canadian dollars, pag binili mo daw yung bahay mo sa Canada, pataas siya ng pataas. Compared sa gold, ang level ngayon 2024, kamukha lang nung level nung 1988. So kung iisipin mo, yung presyo ba talaga ng bahay dito sa Canada, pataas siya ng pataas. Or kung i-flip mo or look at it in another way, hindi kaya yung value ng pera na iniipon natin or kinikita natin from our work, hindi kaya siya yun yung bumababa, right? Kasi kung iisipin mo, yung nabibili na grocery nung 100 mo, maybe a year, 2 year, 5 years ago, is not the same yung nabibili na amount ng $100 mo sa ngayon. Ito yung isa sa mga biggest challenge na hinaharap na natin ngayon, especially dun sa mga new immigrants, yung mga bago dito sa Canada, and also yung mga new graduates, dahil lalo't kung nag-a-aspire sila bumili ng bahay. Kasi yung income na kinikita natin sa trabaho is hindi siya ganun kabilis tumaas or bumababa pa actually yung value niya, and then yung bahay na inaasam natin, pataas siya ng pataas, right? So, ano yung kailangan gawin para para at least ba yung value ng pinaghirapan mo is ma-maintain mo man lang, right? That's the reason why sa tingin ko, the people I follow or even I listen to dun sa mga podcast, um, I consider them as mentors. A lot of them, successful business owners, they advocate na you should um, start your own business, hold assets, right? Assets like real estate, gold, ito yung mga precious metal, silver, and even Bitcoin, right? You just have to study itong mga bagay na ito, and also you have to listen to people who are in that space. But again, just remember na this is not financial advice. You have to do your own due diligence sa mga ganitong bagay. I just, sa akin kasi, it opened up my mind, and makikita mo talaga na you have to understand yung how money works. So yun, guys, thank you for watching, and if you have any questions, feel free to message me or contact me. Thank you again.